Mother Tongue Base Week 7, First Quarter. Pagkatapos ng araling ito, inaasahan na ikaw ay makatutukoy ng pangalan ng tao, bagay, hayop o lugar, makinig at magtugon sa mga tanong sa isang pag-uusap, magbigay ng puna o damdamin sa isang kwento at magbigkas ang simula at huling tunog ng salita. Basahin natin ang tula. Tingnan at bigkasin ang mga salitang nakasulat sa ibaba. Ang po at opo. Ang bilin sa akin ng ama't ina ko, maging magalangin, mamumupo ako. Pag kinakausap ng matandang tao sa lahat ng okasyon, sa lahat ng dako. Kapag kausap ko'y matanda sa akin, na dapat igalang, na dapat pupuin. Natutuwa ako na bigkas-bigkasin ang po at opo ng buong gilid. Naiintindihan po ba ang tula? Sige nga po kung naintindihan, ano ang pamagat ng ating tula? Galing, ang pamagat ng ating tula ay po at opo. Ano daw ang bilin ng kanyang ama't ina? Tama, ang bilin ng kanyang ama't ina ay laging gumamit ng po at opo. Kailan ba natin ginagamit ang salitang po at opo? Magaling. Ito ay ginagamit sa tuwing tayo ay may kausap na mas matanda sa atin, kagaya ng ate, kuya, tito, tita, lolo, lola, nanay o tatay. Bakit ba kailangan natin gumamit ng po at opo? Tama, ito ay tanda ng paggalang sa nakakatanda. Ang paggamit ng po at opo ay tanda ng pagiging magalang na bata. Kaya laging tatandaan na gumamit ng po at opo sa tuwing may kausap tayo na mas matanda sa atin. Ang ama, ina, at okasyon ay mga halimbawa ng salitang tumutukoy sa ngalan ng tao at pangyayari. Ito ay tinatawag na pangalan. May iba pang mga halimbawa ng pangalan. Pag-aralan natin ang chart sa ibaba. Ano-ano pa nga ba ang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, puok at pangyayari? Mga halimbawa ng pangalan. Magsasaka, guro, buboy, ana ay mga halimbawa ng pangalan ng tao. Lapis, unan, salamin, sapatos ay mga halimbawa ng pangalan ng bagay. Aso, pusa, ibon, kambing ay mga halimbawa ng pangalan ng hayop. Manila, simbahan, mall, bakuran ay halimbawa ng mga ngalan ng puok o lugar. Ang kaarawan, Pasko, Bagong Taon, at Araw ng mga Puso ay halimbawa ng mga pangyayari. Ang mga salitang ito ay mga halimbawa ng pangalan. Pansinin natin kung paano sinulat ang pangalan ni Buboy at Ana. Ito ay sinulat na nagsisimula sa malaking titik. Lagi nating tatandaan na ang pangalan ng tao ay isinusulat sa malaking titik. Pansinin naman natin paano isinulat ang Manila. Saan titik siya nagsisimula? Galing, siya ay nagsisimula sa titik M. Paano isinulat ang pangalang Manila? Ito ba'y nagsimula sa maliit na titik o malaking titik? Tama. Ang pangalang Manila ay isinulat gamit ang malaking titik dahil siya ay tumutukoy sa ngalan ng lugar. Ang mga pangalan ng tao, bagay, hayop,
o lugar at mga pangyayari na may tiyak na ngalan ay isinusulat natin sa malaking titik. Ang mga pangalan naman ng tao, bagay, hayop, pook o lugar at mga pangyayari ng walang tiyak na ngalan ay isinusulat lamang gamit ang maliit na titik. Laging tatandaan na ang pangalan ng tao, bagay, lugar o pangyayari ay isinusulat simulang letra na may malaking titik. Halimbawa, pangalan ng tao, Pedro, Jose, Maria. Pangalan ng lugar, Manila, Cebu, Naga. Lahat sila ay isinulat gamit ang malaking titik dahil sila ay pangalan ng tao at lugar. Para sa ating mga gawain ngayon, gawain sa pagkatuto bilang isa, basahin at sundin ang mga gawain. Ito ay matatagpuan sa ating module, page 33. Sa iyong papel, gumuhit ng isang malaking hugis puso at isang malaking kahon. Ang mga salitang dapat nagsisimula sa malaking letra ay isulat sa loob ng hugis puso. Ang mga salitang nagsisimula sa maliit na letra ay isusulat sa malaking kahon naman. Ang mga salitang ating isusulat ay Pilipinas, St. Joseph, at Bulaklak. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Isulat ng wasto ang mga pangungusap gamit ang malaki at maliit na letra. Ang ating gawain na ito ay matatagpuan sa module page 33. Number 1, sina Sammy, Daniel at Dave ay magkakaibigan. Number 2, galing Amerika ang mga darating na bisita sa Lunes. Number 3, ang Laguna de Bay ang pinakamalaking lawa sa Laguna. Number 4, hindi si nanay kundi si Ate Rina ang maghahatid sa iyo. Paano mo isusulat ang mga pangungusap gamit ang malaki at maliit na letra? Gawain sa pagkatuto bilang 3. Ito ay matatagpuan sa ating module, page 34. Basahin ang mga pangungusap at isusulat ang titik ng tamang sagot. Sa anong titik nagsisimula ang salitang larawan? Hanapin ang tamang sagot. Number 2. Ano ang wastong halimbawa ng pagsulat ng isang pangalan? Paano isisulat ang pangalang Jose? Hanapin ang tamang sagot. Number 3. Anong salita ang mabubuo kung dadagdagan ng isang titik ang salitang aso? Hanapin ang tamang sagot sa mga pagpipilian. Handa na ba sa ika-4 na bilang? Kung tapos na, tingnan maigi ang sagot kung ikaw ay nakakuha ng tamang sagot. Ika-4, namatay ang alagang aso ni Lito. Ano damdamin ni Lito sa pagkamatay ng kanyang aso? A. Masaya, C. Malungkot, B. Takot, o D. Galit. Number 5, masipag mag-aral si Levi. Tuwing umuwi siya ay agad niyang binubuklat ang kanyang mga aklat at kwaderno. Ano ang maaaring mangyari kay Levi kapag natapos ang markahan? A. Lalaki siyang tamad. B. Siya ay magiging pulubi. Or C. Titigil siya sa pag-aaral. Letter D. Magkakaroon siya ng mataas na marka. Ano kaya ang maaaring mangyari kay Levi? Hanapin ang tamang sagot sa mga pagpipilian. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Tingnan ang larawan. Banggitin kung ano ang napapansin mo. Isulat sa kwaderno kung ano ang damdamin na nakita sa bawat larawan.
Ang gawain na ito ay matatagpuan sa ating module, page 35. Tingnan na mabuti ang mga larawan. Ano-ano kaya ang mga damdamin na makikita sa mga larawan? Gawain sa pagkatuto bilang 4. Gumawa ng 3 pangungusap na nagpapakita ng iyong damdamin tungkol sa mga magagandang pangaral sa iyo ng iyong magulang. Ang gawain na ito ay matatagpuan sa ating module, page 35. Maraming salamat mga bata, hanggang sa muli.